Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! This time, this years na bihira na po yung nangaharana, hindi ba mga kabisnes, mga kapapi? Karamihan po yung parang through chat na lang, through online na lang ay magpapakasal o isang kita pa lang ay magpapakasal na or hindi pa nagkakaigihan, hindi pa nagkakakilanlan kung ano yung background ng babae, anong background ng lalaki. So, parang wala. Kumbaga, sabi nila ay millennium ang style na ngayon. Through text, nagkakagustuhan kahit hindi nagkikita. Sa online mo lang makikita yung lalaki, sa online mo lang makikita yung babae, nagkakaigian na. Pero mas maganda pa rin po yung ano ng kinaraan, diba? Kasi aakyat ka ng ligaw, manghaharana ka. Ibig sabihin, sincere at gentleman yung panliligaw mo. Kasi karamihan sa atin ngayon ang panliligaw, hindi na natin nakikita umaakyat, bihira na lang. Kumbaga sa mga percentage na sa 9% na lang ang panliligaw. And kumbaga sa 10%, parang 75% ang hindi na umaakyat ng ligaw, 25% na lang ang ganyan na umaakyat ng ligaw. Di ba? Karamihan naman nagkikita-kita na sa labas, malalaman na lang natin, boom ang tiyan. So, di ba? Karamihan na ganon. Hindi naman po, so pasintabi po sa lahat naman ng mga parents. Ako po humihingi sa inyo ng pasintabi. Sorry po sa aking mga mababanggit, di ba? So ako may anak din naman akong babae. I don't want to experience ang mga apo ko at doon mangyayari sa ganon. Hanggat kaya mong bigyan ng disiplina, bigyan mo ng pang-uunawa kung ano yung tama sa panliligaw, kung ano yung hindi tama sa panliligaw, lalo't lalo na pag yung anak mo o yung apo mo ay babae, hindi ba? Kasi parang cargo natin yan bilang lola o bilang nanay na siyempre kahihiyan natin nandun. Pero hindi natin yun na maiwasan, normal. Karamihan sinasabi nila, normal na talaga yon. Pero kung tutuusin, mas maganda pa rin yung panliligaw ng kinaraan kesa sa ngayon. So, eto, at nangharana na nga itong si Kuya Bong. Ikaw na talaga, Ate Kayla. Ang haba ng iyong hair. Di namin ma-reach ang haba ng hair mo. Sana all na lang tayo sa ganitong panliligaw. Naku, hindi natin masasabi at hindi natin makikita na kahit ganyan, na hindi natin lubos maisip kahit ganyan si Kuya Bong. Pero alam niya kung ano yung gusto ng babae. Yun, nagpapahiwatig lang si Kayla kung ibig sabihin. Kung gusto niyang liligawan siya, ay haharanahan siya. Kumbaga, binigyan lang niya yun. Some example for Bong. Pero ginawa yun ni Kuya Bong. Congratulations, Kuya Bong. You do this way na napahanga mo kami sa iyong kabaitan. At si Kayla, sobra naman ang bait. Wala kang marinig kung hindi yung ngiti na lang niya. So, eto, nandoon si Nanay Seni. Nanay Seni, thank you po for ganyan, tinanggap ninyo si Bong ng buong buo. Tinanggap po ninyo si Bong na you don't hesitate na nang sinabi ni Mrs. Kabisnes na gusto ni Bong manligaw kay Kayla. Nag-approve po kayong lahat. Nako, Nanay Senaida, sorry po sa lahat ng reaksyonan namin on that time na misunderstood kayo ni Bogi. Pero nagpatawaran na po kayo. So, kay Nanay Senaida, no? They are always lucky yung mga babae mong anak na nagustuhan ng mga kagwang. Napaka-bless na lang po nila na nagustuhan po sila ng mga kagwang ng kabisnes. Diba? Tulad ni Cory at Bogi, ngayon si Bong at saka si Kayla. So, yun, at pinapasok na nga sila ni Nanay Seni. Tuwang-tuwa naman itong ang pinaka-supportive na nanay ni Bong ay si Mrs. Kabisnes. Naku naman si Mrs. Kabisnes at panay naman talaga ang ngiti. Tanay ang, kumbaga, siya ang nakikilig. Kinikilig talaga siya, lalo't lalo nang tinanggap na ni Nanay Seni itong si Bong na manliligaw kay Kayla. So, yun na nga at nagpaliwanag na. So, nandun sila. Talaga namang napaka-welcome naman talaga kay nanay ni Kayla itong pag-akyat ligaw ni Bong, di ba? So hindi natin sukat akalain, no? Napakaswerte ni Bong at nagkaroon siya ng mga babaeng minamahal niya ay
tinanggap siya tulad nitong sina Nanay Seni, di ba? So, dito yun, napahotseat tuloy siya dito kay Nanay Zenaida, no? Marami kasing tinatanong si Nanay Zenaida. Of course, no, mga ka-business, mga kapapi, mga kababayan natin dyan, mga kalingap. Alam ko naman po may nanonood sa ating mga viewers, na silent viewers na kalingap. Bilang isang nanay, di ba? Syempre, marami tayong tatanungin sa isang lalaki na kung manliligaw siya, ito ba'y sincere, ito ba'y totoo, ito ba'y seryoso. So, ang tanong ni Nanay Zenaida, seryoso ka ba sa panliligaw dito sa anak ko? Sabi ni Kuya Bong, seryoso po ako at hindi ko po siya lolokohin, nanay. Hindi ko lolokohin ang inyong anak. So, ang ganda na lang ng sinasabi ni Bong. So, dito at sinasabi ni nanay, alam mo naman ang sitwasyon ni Kayla, alam mo yung nangyari ng past niya. Tanggap naman ni Bong yon. Sabi ni Bong, alam ko naman po yung nangyari sa kanya. Kumbaga, tanggap ni Bong yung kung ano yung past ni Kayla kasi that is her past. Kumbaga, ang tinatanaw ni Bong ngayon yung future niya. She doesn't even care about the past. Ito ang tunay na pag-ibig. Because he doesn't even care about the past. What he cares is about the future nila pong dalawa ni Kayla. So, ganun ang lalaki. Kumbaga, hindi ko kailangan kung anong pangyayari sa past mo because that is, yung past mo ay wala pa ako doon sa buhay mo. Ngayon na nandito ako sa buhay mo, we are facing at our future, not the past. Diba? So, maganda rin naman kahit hindi naman ma-express ni Bong na ipaliwanag tulad natin na mapaliwanag niya talaga kung ano talaga yung gusto nila laman. Kitang-kita naman natin ang ka-excited ng pagmumukha ni Bong na makapiling at mayakap niya itong si Kayla isang araw na nasa isang bubong na sila. So, yun at sinabi ni Nanay Seni, kaya mo bang buhayin? Kung example, magkapo na ako kay Kayla, kaya mo bang pakainin? Kaya mong bigyan ng magandang, kumbaga, syempre magandang kinabukasan. Ang sagot naman ni Kuya Bong, Nay, may trabaho na po ako, wala pong problema doon, ibigay ko lahat kay Kayla o ibigay ko lahat po sa anak ninyo kung ano yung kakailanganin. So, it means talagang sasabihin niya, gagawin ko po ang lahat. Yun. Kung ibig sabihin, kumbaga, inano na niya yung lahat, kumbaga pinackage na niya yung lahat na sa sinabi niya, gagawin ko po ang lahat, di ba? Ganoon naman talaga yung mga lalaki. Kung mahal ka ng isang lalaki, isa lang ang sasagutin niya sa nanay mo, gagawin ko ang lahat, mabuhay ko yung anak ninyo po, gagawin ko po yung lahat sa aking makakaya, di ba? Ang ganda na lang pakinggan kung ganoon, di ba? Kung mayroon ganoon na lalaki na hindi niya pababayaan ang anak mo, hindi niya kumbaga hindi niya magtatuhin, mahalin niya ng buong buo kasi tayong mga nanay, minahal natin yung anak natin ng buo kahit may kapansanan o ano man ang pagkukulang niya sa bilang isang tao, ay mamahalin natin yan kasi anak natin yun. So ganun din ang gusto natin kung may magmahal sa kanya na lalaki na handa siyang tanggapin bilang isang siya. So, dito kay Bong, napahanga tayo, di ba? Kasi ang ganda ng niya, ng panliligaw niya. Although naman na kahit kinaraan yung panliligaw niya, pero dito, lahat ng mga nanay, kayo dyan mga nanay, wag niyong sabihin, hindi niyo gusto yung ganitong panliligaw sa inyong mga anak. So, mas maganda pa yung panliligaw na ganito kesa naman papaligawan mo yung anak mo sa labas na iniistriktuhan mo, ayaw mo papuntahin sa bahay yung manliligaw. Ano po yung nangyayari, di ba? Better na kahit anong itsura, anong katayuan o estado ng buhay ng isang lalaki manliligaw sa anak natin, kailangan natin tanggapin yun kasi yun ang minahal ng anak natin Diba? Hindi natin mas lalo nating hihigpitan, mas lalong magre-rebelde yung ating mga anak. So, dito kay Nanay Seni, maganda yung pamamaraan ni Nanay Seni na natanggap niya si Bong bilang isang Bong. So, kasi alam naman natin, noon pa naman, ang mga ka-business family, gustong-gusto nila si Kayla kay Bong kahit yung hindi pa talaga masyadong magaling si Kayla, under depression pa siya, ay gusto na talaga nila si Kayla para kay Bong. Ang hindi lang natin kasi ma-post noon kasi napamahal talaga itong si Bong sa ex niya noon. So, hindi natin ma-please yun noon si Bong kasi ang tinitibok kasi ng puso niya dahil umasa siya doon sa ex niya na talagang sila na on the future or pakakasalan siya nito ng kanyang ex. So, kumbaga,
nabigo siya for first time and first time around at second time around, mas lalong nadurog siya nitong second time around dito sa ex niya, 'di ba? Kasi syempre pangarap ni Bong ang makasal siya dito kasi kumbaga minahal niya itong ex niya noon na syempre sa pangako ng babae, sa pangako ng ex na kumbaga sila'y magsasama, parang sila'y ay magtitil death do us part in the future. Yun kasi ang inaasahan ni Bong, pero nabigo pa rin siya, mas lalo siyang nabigo nitong pangalawa na. So bakit hindi niya pagbibigyan yung puso niya nung nakita niya si Kyla na haba na kumbaga nabihag ng puso, nabihag ang puso ni Bong dito sa kay Kyla nang nakita niya on the first time na ang pagbabago ni Kyla, kasi gumanda naman talaga si Kyla, di ba? Kasi sa lahat ng mga anak ni Nanay Seni, ang sinasabi nila si Kyla ang may itsura, di ba? So, hindi naman natin nakikita pa yung mga iba, pero na-focus tayo dito kay Cory at saka kay Kyla at saka yung kay Clarice, yung si Criselda. So, nagagandahan tayo kay Kyla at saka napakahinhin kasi kahit noon pa naman na hindi pa siya talagang magaling, pero alam na natin yung mga moves ni Kyla, napakahinhin na babae, di ba? Kumbaga, ngayon na dito nakita na natin ang improvement na ginawa ni Papa Din at saka sa pag-ano ni Papa Din sa kanya, at nagkaroon na tayo ng ganito, di ba? Na napaka blessed talaga, at salamat na lang kay Papa Dins na at gumagaling si Kyla at unti-unti na rin siyang nagiging normal, di ba? So dito lang naman ang gusto ng mga viewers na ngayon, ang gustong-gusto ng viewers ay talagang si Kyla at saka si Bong ang magkatuluyan. Bakit din mayroon pa tayong nakikita diyan na nagko-comment, bakit na lang daw ay patagalin, bakit pa daw ay hindi na ikakasal? And ito pa ang good news, mga kabisnes, mga kapapi. Sa aming source na nalaman namin, ang daming gustong magninang, ang daming kumbaga magi-sponsor sa sponsor pa lang dito sa Labong. Wala pa yung kasal, wala pa nang nagliligawan pa lang. Andyan na yung magnininang, andyan na yung magnagi-sponsor, punong-puno na. So dito naman na sa nakikita natin doon sa first part ng panliligaw ni Kuya Bong sa second at saka sa third. Marami ka tayong nababasa doon. Magi-sponsor daw sila ng 10K pag ikasal si Bong at si Kyla. Magnininang daw sila pag ikasal daw si Bong at si Kyla. So, di ba para ba yung anong bombang sumabog ng nag-love team o nagligawan ng tunay na pagliligawan itong Labong, itong si Kyla at saka si Bong. Ang daming sponsor ayon sa aming mga source, no? Ang daming sponsor dumating, ang daming gustong magninang take note, mga kabisnes, mga kabapapi, galing pa yan ng mga ibang bansa. Hanggang nilang isakripisyo ang pamasahe nila. Basta ikasal si Bong at saka si Kyla, kailangan nila maka-witness sa kasal talaga, sa wedding talaga. So, Bong, magpaayos. Kaya ayusin mo na talaga. Ang daming mag-sponsor, ang daming gustong magninang sa iyo. Tingnan natin itong sahuran na ito, mga kabisnes, mga kapamilya. Tingnan natin, kapapi, makikita natin kung sino-sino yung mag-sponsor at gustong magninang kay Bong at kay Kyla. So, yun na nga, at sabi pinamerienda na nga sila. Balikan na natin si Kyla sa panliligaw ni Kuya Bong. Nagpamerienda nga itong si Nanay Zenaida. Ang sagot ni Kuya Bong kay Nanay Zenaida, "Nanay, ba't pa kayo nag-abala?" Naku, Kuya Bong, nakakatindig balahibo yung mga pinagsasabi mo, kasi we never thought na magagawa mo yan. We never thought that you have your mind na makapagsalita ka pala ng diretso. Kung talagang mahal mo yung isang babae na kung magsasalita ka na hindi ka binabawalan, isasabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. So, yun, sinabi ni Nanay Zenaida, 38 daw, si Kyla daw ay 38 or 39 na. Nasabi naman ni Mrs. Kabisnes, ikaw Bong, ilang taon ka na? Ang sabay pa ng pagkabiro nito, bata pa naman ako. Talaga naman, di ba? Bata pa si Bong. So, yun, at nag-snack nga sila at kinausap ito
sabi ni Nanay Sinaida, Mrs. Ka-Business, pwede bang mag-usap tayo? Siyempre, nanay si Mrs. Ka-Business ni Bong, di ba? So, dapat nanay sa nanay din. So, umalis nga sila at binigyan nila ng pagkakataon nitong dalawa mag-usap. So, ang tanong ni Kayla, saan ka ngayon nakatira? Doon ba sa Bulacan? Sabi niya, hindi. Iniwan ko na yung babaeng yun. Wala na kami. Doon ako doon ka kila Kuya. Hindi naman. Doon ako sa mismong bahay ko. Alam naman natin may bahay si Kuya Bong. So, ang nalilito lang kasi si Kayla, kasi ang alam ni Kayla, nandoon siya sa Bulacan nakatira, hindi dito sa kila Ka-Business. At hindi din niya alam yung bahay ni Bong ay nandyan din sa dito nga sa Caloocan. Ang alam kasi ni Kayla nasa Bulacan, kasi yun nga siguro ang nakikita nila na napapanood nila na si Bong yan nandoon sa Bulacan. Yun din ang tanong ni Nanay Sinaida na, Bong, may nabalitaan ako may girlfriend ka pala sa ibang bansa, paano na lang kung babalik yun at kukunin ka niya? Yung sagot ni Bong, wala na po kami, iniwan ko na yun dahil ginamit lang nila ako sa pamamaraan ng kanyang pagbablog. So, yun ang sinabi ni Bong. So, dito nakikita naman natin kung paano talaga si Bong. So, sabi ni Bong, bakit hindi ka na lang dito doon magtrabaho kila Kuya? At least araw-araw tayo nagkikita. Yun ang sinasabi ni Kuya Bong. So, sabi naman ni Kayla, pwede ba yun? Siyempre pwede yun, di ba? Pwede yun, Kayla. Talagang ang gusto ni Bong, araw-araw niya na nakikita itong si Kayla. Ang gustong ni Bong, pag nandoon siya kila Ka-Business, nandoon si Kayla at nakikita niya. So, this is nakikita natin he's really in love, di ba? Mahal niya si Kayla at ayaw na siguro pakawalan ito, kaya sinabi niya doon na lang magtrabaho para araw-araw, kasi medyo malayo naman talaga ang Bulacan papunta doon kila Mrs. Ka-Business, kaya nag-offer na lang si Bong doon na lang si Kayla magtrabaho kay Ka-Business. So tingnan natin po kung ito ay pagbibigyan ng ating pinuno na si Kayla doon na magtatrabaho sa Ka-Business Official. So, by the way, banggitin ko lang po itong nag-comment sa atin dito na maawa naman daw tayo dito sa ka-ex ni Bong dahil nga doon sa nangyari na inamin naman daw ni Bong na may nangyari sa kanilang dalawa. So, mag-move on daw tayo doon sa kanya. Dito na lang daw kay Kayla. Actually, Ma'am Naroto, we are moving. Nagpo-focus po kami dito sa Labong. Hindi na po kami. Pero kaya po namin nababanggit yun kasi nagko-komento yung mga iba dito na negatively at saka hindi po magandang pakinggan yung mga kino-comment nila na kayo po naman na pagsabihan nila si Kayla na nababaliw daw at si Bong ay baliw, parehong silang baliw. Natulagawan po namin yun ng content para po i-correct namin sa mga tao na hindi baliw ang taong nag-iibigan. Bakit naging baliw ang taong nag-iibigan? Hindi ba? Yun lang naman ang tawag doon, baliw na puso. Di ba, ma'am? So yung sino ang tunay na baliw? Di ba? So, maraming salamat po, Ma'am Naroto, sa iyong pagko-comment. I know, hindi ka fans ng Labong, ng Kayla at Labong. Fans ka doon ng Klabong, doon Clarissa at Bong. Pero binura na po natin yun, wala na po yun, 'di ba? So this is their fault kung bakit namin nababanggit sila sa aming mga vlog, kasi they never stop using Ka-Business, di ba? So, doon na lang po, iwan na lang po natin. At mayroon pa akong susunod dito na sinasabi nitong si Clarissa na kami daw ay isa-isa niyang papauwiin. So, we will see kung paano niya gagawin yun. Kasi, we didn't do anything wrong. Alam namin ang rules and regulation dito sa Middle East. Ang mapapauwi lang naman kung nakikabit ka dito sa amo mo or nakahubad ka or nakatupis ka lang dyan na sumasayaw. At hindi mo nire-respeto yung sarili mo, doon lang ko naman. Pero pag ikaw maganda ang performance mo, they will never do anything to you. Kasi nasa amo yon. I've been working in Bahrain for 20 years. So, wala akong nilabag sa batas. I don't think so. So, Clarissa, igian mo. Ito lang masasabi namin sa iyo. Huwag kang humakbang ng hindi ka pagtatawanan ng tao. Huwag kang humakbang ng hindi mo alam at katawa-tawa lang ang kalabasan mo. So, this is only advices for you. We not do anything wrong to you. Kung hindi ka nag-umpisa, hindi ka namin ko-content. Ikaw kasi nag-uumpisa eh. Marami ka kasing sinasabing hindi maganda laban sa Ka-Business. Kinokontra mo kasi ang Ka-Business na alam natin na ginawa mo yan. Sa iyo yan eh. Pero yung mga nanonood sa iyo,
Ka-business din naman yan. Sila rin naman ang nagpa-introduce sa'yo ng nanligaw ka kay Bong. Kasi ikaw nanligaw kay Bong eh, hindi si Bong ang nanligaw sa'yo. So, in this case, hindi namin iko-content kung naging totoo ka. Hindi ka namin iko-content ng laban sa'yo kung totoo ka. So, ngayon, sasabihin mo, isa-isa mo kaming papauwiin. Sasabihin ko sa'yo, make it a better one. Na sana at mayroon kang ebidensyang na talagang totoo, talagang ebidensyang na against the law kami dito sa Muslim areas na to. You know, dapat i-search mo muna yan bago ka magsabi dyan sa mga collabs mo na you can do na papauwiin kami. Kung gusto mo, pamasahehan mo kami and bayaran mo kami ng 20 years na serbisyo ko dito sa Bahrain, then bayaran mo yon, then bayaran mo yung ticket ko, you do it for me, then I will go home para masatisfied ka. Bayaran mo yung 20 years na serbisyo ko dito, yung makukuha ko for 20 years, and then bayaran mo rin ang plane ticket ko, bayaran mo rin lahat-lahat ng spend ng aking amo para mapauwi mo ako. That is the deal. Kung kaya mo yun, kung milyonaryo ka o bilyonaryo ka, siguro kaya mo kaming pauwiin, diba? Kung pare-pareho rin lang naman tayo nagkukudkod ng kubeta, you are a housemaid and I am a housemaid too, so dahan-dahan ka sa pagsasalita mo kasi kumbaga ang kalabasan, pagtatawanan ka lang ng mga tao. Pagtatawanan ka lang kung ano yung mga moves mo na hindi tama. So dapat, ito yung advice sa'yo, Clarissa, be yourself, dahil alam mo, sinasabi mong maka-Diyos ka, be yourself, and ilagay mo sa isip mo na sinasabing mong maka-Diyos ka, God's willing for everything, then believe on yourself, believe what you are saying to your God, to your God. So lahat naman tayo naniniwala sa ating Panginoon. So kung yun ang sinasabi mo lagi sa sarili mo, na pinapalabas mo diyan sa mga collabs mo, then do it. Magbago ka, baguhin mo yung sarili mo. Huwag mong i-content na dahil nakaka-abuse ka doon ang laban kila ka-business, 'di ba? Ang laban kila Bong, katulad ngayon na laging sinasabi niya ng mga viewers mo, baliw si Bong at baliw si Kayla. Ito pa sinasabi nila. Paano daw si Kayla mabubuhay o paano daw ang futuro ni Kayla kung pakakasalan ni Bong, na alam naman daw na nila na si Bong ay siraulo. So, tingnan mo. So, kung matino kang babae, bakit mo ginagustuhan? Bakit mo ginusto? Bakit mo kinuha, hinatak si Bong sa iyo kung alam mo palang baliw ito? Kasi, although hindi yan galing sa iyo, galing sa mga viewers mo yan, supposedly, pagsabihan mo yung mga viewers mo, don't say anything kung ayaw mo naman ikaw ang mapapahamak, di ba? Kasi hindi naman siguro magsasalita yung mga viewers mo kung hindi din dahil sa iyo, di ba? Hindi yan sila magsasalita kung hindi dahil sa iyo. Bakit nila nasabing baliw si Kayla, baliw si Bong, di ba? Hindi naman, bakit ikukumpara mo yung baliw do at saka yung depression, magkaiba yun. So be yourself at magpakatotoo ka, yun lang. Huwag puro kasinungalingan ang sasabihin mo kasi doon ka nadali sa pagsisinungaling mo at pagpapanggap mo eh. Be yourself, be true to yourself para paniwalaan ka ng ibang kampo, di ba? So hanggang dito na lang mga ka-business, mga kapapi, ang aking reaction video dito sa labong. Sorry po, X na ang klabong. X, labong tayo ngayon, Kayla at Bong. So, ang ganda ng panliligaw ni Bong. Sana tuloy-tuloy na ito mga ka-business, mga kapapis. So, please don't forget to subscribe ka-business official, Papa Dins TV, at ka-business family. At ang aking lahat na co-reactor, sina Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality TV Vlog, at Kamix Vlog, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog po. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat-lahat sa aking mga subscriber at mga maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo at lagi kayong nanonood sa aking mga reaction video sa ka-business official at Papa Dins TV. So, this is your Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po na magandang umaga dyan dito sa Middle East po. Magandang hapon o tanghali dyan sa atin sa Pilipinas.
Bira, banat, lipad na mga kabisnes. So hanggang dito na lang at bye-bye po.